Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no? Dumadami-dami yung dumadagdag, ah. Salamat po sa inyo, mga friend, no? Maganda po itong topic natin. Tungkol ho dito sa kay Amy na naman, no? Di kami natatakot dyan. Boying Rimulya welcomes Amy Marcos recommendation on Duterte's arrest. Tingnan natin. Tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election. Gobyerno ng kapatid mo yan, Amy, ha, na nagpaplanong pabagsakin yang si Digong mo, no? Hindi mo ba nakikita, Amy, kung paano naman ang ginagawa ng Digong mo na gusto niyang pabagsakin yung gobyerno ng kapatid mo? Andiyan pagbintangan niya ng bangag, ganun ganito, papapatay naman ng Sara Duterte yung kapatid mo, at na siya na umuupo, pinag-resign na nila Duterte yung kapatid mo dahil ganito, ganun, ganito, para iuupo na si Sara Duterte. Ang nakikita mo, yung pabagsakin ng kapatid mo, yung walang niya sa administrasyon ng kapatid mo. Tuloy mo. Election. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Rimulya na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nung mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive. Kayong talagang mga Rimulya kayo, pero tutulungan niyo yung Digong ni Amy, ha? Tuloy mo, Amy. Privilege na nga. Isa pang indikasyon Ano sa pa? pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal. Isa ka pa, Secretary Bersamin, ha? Bakit mo pinagbabawalan lahat ng opisyal? Bakit yung Digong mo noong panahon ng investigasyon ng Parmalig, pinagbabawalan niya rin umatin yung mga tauhan niya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa pagnanakaw sa Parmalig, Ikaw lahat, nakikita mo yung kapatid mo, yung Digong mo, hindi mo nakikita yung mga kasamaang ginawa, ha? Tuloy mo. Ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung... Saka pa, Chis Escudero ka, tumanggi ka sa pagpipirma ng subpina. Bakit hindi pa niyo umpisahan kasi Chis Escudero yung impeachment trial niya si Sara Duterte? Pinipetik-petik mo pa, umpisahan niyo na. Araw na yon. Una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito. Na talaga naman, comprehensive itong planong to. At ikatlo, Ikaw talaga is excellency ka, ha? Ginamit mo yung buong gobyerno mo, ha? Tuloy. Ano pa ikatlo? Ano ikatlo? ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At lagot kayo, mga dumampot sa Digong niya, ha? Kakasuhan kayo lahat. Gagamitin ni Amy ang ombudsman. Tuloy. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, minumungkahi mo ba, Amy, o inuutusan mo yung Office of the Ombudsman na imbestigahan yung mga dumampot sa Digong mo, ha? Tuloy mo, Amy.
Si DOJ Secretary Remulla Boying Lagot. maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement At na konsumisyon. isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila court, Lagot ka talaga, Secretary Boying ka eh. Ha? Lagot ka dito sa ombudsman. Tuloy. naghahatol sila Hahatol na ka. halos sila ang naging husgado. Nako. Ikatlo, Tatlo. grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Ang dami mong kasalanan, Secretary Boying Remulla ka ha. Lagot ka sa ombudsman. Mamaya sasagot si Remulla ha, si Boying sasagot. Okay, ano yung kalawa? Ano yung kalawa? baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124, Lagot ka rin, Marbil ka. General Marbil ka, lagot ka, mananagot ka rin sa ombudsman. Tuloy. ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct, Binabasa niya ho ito ha. Hindi ho nasa isip niya, binabasa niya. Baka siya rin ang sumulat itong kanyang binabasa na comis. Papeles. and conduct prejudicial to the best interest of public service. Lagot. Andito rin Sino, sa sino? mga nakalista Sino at ba? ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Sino yan? Sino yung dating Supreme Court Justice na nagpayo sa'yo? Ba't hindi mo pinangalanan? Ha? Haba na baba? Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention Lagot katulad ka. nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave Ikatlo. misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat Sino pa? na Sino pa? maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Nako! Maaring managot sa arbitrary Lagot ka, General Torre. Pang-apat ka sa mga mananagot sa ombudsman. Tuloy. detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medjaldea. Lagot. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of Talagang pinagsabuatan ninyo yung digong niya ha. Tuloy. law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Lagot. Ikalima, Lima. Ambassador Marcos V. Lacanilaw. Yeah. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code. Lagot ka. Pagsisinungaling sa ibang kaso Lagot at ka. perjury sa ilalim ng Article Lagot ka, Ambassador Macanilaw. Tuloy. 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Dami. So ito ang further findings namin. Dami. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin Marami mga pa. issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatili
tanungin mo yung kapatid mo, baka may alam siya. Kung sino-sino yan. Ang tatanungin mo lang dyan, tatawagan mo lang, hello, tol. May kinalaman ka ba doon sa eroplano, tol? Na ginamit sa pinagsakyan sa digong ko? Ha? At sa mga nangyaring pagka-aresto at pagdukot sa digong ko? Ha, tol? May alam ka ba rito, tol? Ganun Ikaw naman, kung sino-sino binabanggit mo dyan. Ang pinaka may alam dyan, sigurado, yung utol mo. Ha? Natiling bukas at masalimuot. Sir, can we just get your reaction dun nga po sa recommendations ng Eto, yung reaction ni Secretary Boying Remulla. Hindi niyo siguro makita yung mukha niya, pero talagang parang natatawa lang siya. Pakinggan niyo. committee ni Senator Amy regarding nga po dun sa investigation sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte na kayo daw po ay dapat investigahan at kasuhan na sa Ombudsman? Di ko nga alam kung totoong committee report na yun lumalabas o ano to eh. But so welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Sir, bakit po tayo hindi natatakot? Ano po yung... Narinig mo yan. Hindi niya tatakot si Boying Remulla sa mga pinagkagawa mo. At lalong hindi na matatakot si General Torre kasi babagong promote lang siya. Nadagdagan na naman yata isang estrella niya sa kanyang balikat. Ha? Tuloy, Secretary Boying. Ginawa namin yung dapat gawin. Tama. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Tama. Sir, willing humarap sa Ombudsman sa investigation? Of course. Of course. Dapat lang. Dapat lang. Guys, other topics, sir, okay lang? Sige. Sir, on the Anson Ke investigation, what do we know so far? Ano po ba yung nakukuha na? Mayaman na yan. Nakita mo yun. Hierarchy. Handa siyang harapin ng ombudsman. Ikaw, daldal ka ng daldal. Ayaw mong bumalik dito at harapin mo yung kaso mo. Kung wala kang kasalanan, di ka na nanghihingi ng asylum. Yeah. Masasampang ka na naman kaso, lagot ka. Eto, Sara Duterte received summon from Office of the Prosecutor. Lagot. Office of the Prosecutor sa Department of Justice yan ipapakulong ninyo gusto yung kinakasuhan niya si Boying Remulla saka yung kapatid niya si DILG Secretary, si Torre lahat. Eto ka ngayon, Sara. Meron ka summon galing sa Office of the Prosecutor. Pakinggan natin mga pre Coming up on Stantino, Dateline Philippines begins right now. Thanks for joining us. For those of you watching us on YouTube and on Facebook, glad you could join us today. Our top story at this hour, the Office of the Prosecutor has summoned Vice President Sara Duterte over her pending case for the NBI. Meanwhile, Duterte thanked allies Senator Daldal ka ng daldal. May pending case ka pala sa NBI Sara Duterte ka Tuloy. Amy Marcos for the findings of the Senate probe into former President Rodrigo Duterte's arrest and eventual handover to the ICC. Our very own Katrina Domingo on the line now with details. Kat, what more can you tell us? Hi, Carmina. Vice President Sara Duterte confirmed that she has received a summon order from the Office of the Prosecutor in connection with the National Bureau of Investigation's case against her. She gave that statement during a chance interview in Leyte where she was Kalat ni yung love mo, pumapayat na yung loves mo. Going around campaigning, asking voters to support the so-called Duterte slate. According to the Vice President, she has indeed received the summons yesterday, but then again, she did not disclose further details. But we all know that the NBI earlier filed grave threats and inciting to sedition charges against the Vice President after she claimed that she has contracted someone to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, and House Speaker Ferdinand Martin Romualdez should a supposed kill plot against her succeed. In that same chance interview in Leyte, Carmina, however, the Vice President also said that she is no longer surprised that other charges were also filed against their ally, former presidential spokesperson Harry Roque. She says this was kind of expected because the former presidential spokesperson
was among the most vocal critics of the current administration. If we recall, the Justice Department filed qualified human trafficking charges against Roque and several other individuals for their alleged involvement in illegal gambling operations here in the country. Meantime, Carmina, as you mentioned, Vice President Duterte also thanked Senator Amy Marcos for opening the discussion on alleged irregularities in former President Rodrigo Duterte's arrest. Let's listen to her statement. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin Pagdukot ka pa rin ng pagdukot ha. Ang dami na nga nagsasabing maamo pa sa tupa yung tatay mo nung sumama, hindi naman dinukot, pero talagang malapit na kayong madukot kayo lahat kayo ha, mga Duterte kayo. Mga friend, meron ng balita ha, umaandar na raw yung mga kasong ipinail ni Senator Trillanes doon kay Pulong at saka sa asawa nito na si Carpio, no mga friend. Maganda talaga to, paganda ng paganda, habang daldal sila ng daldal kontra sa gobyerno nitong si PBBM, paganda rin ng paganda ang nangyayari. At malapit na rin nung alam niya na rin nakasama siya sa aarestuhin the ICC, ha? Dahil maliwanag naman kasi na involved siya ayon kay Las Cañas bilang ina ng tukhang. Tuloy mo, Sarah. Ha? sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga taong ito. Carmina, the Vice President did not give specific names as to which officials should be held liable for her father's arrest, but Senator Marcos earlier said that among those who should be held responsible for Duterte's apprehension are Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, PNP Criminal Investigation and Detection Group Head Nicolas Torre III, and Philippine Special Envoy for Transnational Crime, Marcos Lacanilao. Carmina. Thanks a lot. Ang pagtatako ito mga friend, bakit si His Excellency hindi kasama sa sinabi nitong si Amy Marcos? Alam nga namang gumalaw lahat yan na walang go signal sa department, sa Chief of All Armed Forces of the Philippines, di ba? Para ka ng bago. Nung panahon ni Digong, hindi pwede pag sinabi ni Digong, tahimik kayo mga MPA. Ganun na, di ba? Tsaka nung panahon ni Digong, lahat ng ginusto niya nasunod. Pati ang galit ako sa droga. Puta na, yun pala. Sabi ni Las Cañas, siyang Lord of all drug lords. Niloloko mo ang tao. Alam nyo, no? Nung panahon ng Marcos Sr., galit din sa droga yan. Pero hindi peke. At nung panahon ni Marcos Sr., bilang galit siya sa droga, eto, sabi ko, yung sa iba, baka hindi nyo alam na, kasi tayo 68 years old na tayo, talagang nakalakhan na natin yung martial law na yan. Nung panahon na yan, galit si Marcos Sr. sa mga adik, totoo yan. Yung nga mga border namin, mga Jeprox, uso nung panahon yung mga Jeprox, mga long hair, pagkabagsak ng martial law nitong si Marcos Sr. Alam niyo yung border namin na Batanggenyo, long hair yung guwaping pagdating niya sa Quiapo, galing sa probinsya, lahat halos pala ng mga bus noon, hinaharang ng mga sundalo. Inaakyat yung bus, tinitignan. Pag nakita ng sundalo na ikaw ay mukhang adik, yari ka. Ang ginawa doon sa border namin, alam nyo, ginunting dito, ang haba ng hukbo nun. Ginunting dito, pagdating sa bahay namin, may gunting dito, di pangit na. Obligado si Loco, nagpa-white sidewall. Hinabol niya yung kinutab-kutab yung ulo niya ng mga sundalo
Ganun ho. Ganun kagalit si Marcos Sr. sa droga. Ayaw niya. Tsaka yung mga dihikaw-hikaw ka ng mga panahon na yon, hindi pwede yun. Ganun ho yung Marcelo nung araw, mahigpit. Pero wala ho yung kagaya nung nangyari dito kay Halimaw, dito kay Digong, na araw-araw nagkalat ang patay na nanlaban. Nanlaban. Kaya lang isang nanlaban, nagkamali sila. Nailagay nila yung baril sa kanan, kaliwete pala. Yung sinasabi nilang nanlaban. Tapos tatamnan ng konting sachet. Pusher ika. Pero nung panahon ni ni Marcos Sr., wala akong ganyan. Wala. Tsaka, iba magalit si Marcos Sr. sa droga. Papapiring squad ka niya. Kagaya nung isa sa pinakamatibay na drug lord na talagang nahuli. Si Limseng. Firing squad. Dito, kay Digong, lahat ng mga nakasinelas yung napagpapatay. Ako mga friend. Pero may magandang balita nga, yun nga, umuusad na yung mga kaso. Tuloy-tuloy na ho to. Hindi na ho to biruan. Wala namang biro-biro to. Tapos na ho ito, malamang sa alamang, no? Binira na nila yung si Remulla, yung justice, yung prosecutor, yung PR. Umandar na. Hindi kagaya ng panahon ni Duterte, na hawak ko kayang NBI. Hindi ko papayagan makulong to si yung pumatay kay Espinosa. Murder, hindi. Ginawang, naging na lang, homicide. Nakalaya na. Nakapasok pa rin yata yung yung Marcos na tumira doon kay Espinosa sa kulungan. Taka mo, magseserve ka ng search warrant sa kulungan, puta. Wala akong ganoon, mga friend, Yun yung pagkakaiba ni Marcos, nagalit sa droga, at ito si Duterte, nagalit kuno sa droga. Tsaka yung mga EJK, panis na yan sa mga taga-Quiapo, sa Maynila. Kasi nga, nung panahon ni Alfredo Lim, bago po ni Alfredo Lim, siya raw si Dirty Harry. Patay, marami, pero hindi kanya kagrabing patay nung kay Digong. Nung kay Alfredo Lim, araw-araw siguro may lumulutang na isa sa ilog Pasig o doon sa ilog ng Raon. May nakasabit, huwag akong pamarisan, adik. Meron naman kumisan, mga napupulot sa tabi ng may nakasaksak, snatcher o holdupper, mga gano'n ang mga nakalagay. Kaya bago pa ho yung extrajudicial killing na yan, nangyari na ho sa Quiapo yan, sa Maynila, dahil mabagsik nga itong si Alfredo Lim. Ayaw niya yung mga ganyan mga kriminal, pinapatay na lang agad. Hindi na rin, wala ng due process nung panahon ni Alfredo Lim. Totoo yan. Ganun ho ang nangyari. Pero hindi naman ganyan karami nga namatay. Hindi. Tsaka si Alfredo Lim, hindi madaldal na kagaya nito si Digong. Hindi. Wala siya sinabi na papapatay ko kayo. Walang mga ganun, walang ganun. Simple ho yung Alfredo Lim. Yun nga lang, come to the point, nahuli anak niya, isa rin pala anak niya, na tulak. Hindi lang basta tulak, malaki. Kaya nga natalo siya kay Erap dahil yung pinamlaban sa kanya ni Erap na yung anak mo pala kunyari kapag galit ka sa droga, anak mo pala, pusher. Yan ang nangyari doon. Pero yun nga, sabi ni Alfredo Lim nung araw, hindi ko kaya tutulungan. Awa ng Diyos. Sa linggo lang walang kasong nangyari. Tahimik Ganun kabigat, no? Mga friend. Pero wala na ito. Tapos na to, mga boss. Lalo to si Sara na to. Yan ang sumo ng NBI na yan. Inciting to sedition na yan, Nobel yan. Sino ikaharang nila ngayon? Wala na yung ulo.
at hindi gagalaw ng ganyan ang Department of Justice ng ganun-ganun lang. Ibig sabihin, kaya gumagalaw na hulat ngayon yan, tapos na ang Duterte. Binanggaan nila Oh. Pero yun nga, umasa tayo na sana wala nang marami pang danak ng dugo, no? Lalo na pag pinag-aaresto na yung mga yan, no? Sana hindi maging, ito si Pulong, pag inaresto, at kasi si Droge, sana hindi siya mag-ala Pablo Escobar, ha? Yung Pablo Escobar, sobrang galing din sa droga, no? Pero, ang pinagkaiba lang kasi itong si Pablo Escobar, dito sa mga Duterte, si Pablo Escobar, hindi siya naging presidente ng lugar niya, hindi kagaya nito, itong Davao Mafia na to, nahawakan nila bilang pangulo, naging pangulo pa siya. Oo nga. Pero palagi ko, baka mas mayaman pa kay Pablo Escobar itong mga to. Kasi si Pablo Escobar naglalagay pa sa gobyerno eh. Eto, hindi. Siya ang gobyerno. Mexico yata si Pablo Escobar. At sa yaman ni Pablo Escobar, kaya niyang bayaran ang utang ng Mexico. Huwag na lang siya pakikialaman ng Pangulo. Pero wala eh. Ay nako mga boss. Kalat niyo, pampagana. Kalat ni ha. Paano ba yung kalat ni? Ang sinasayaw nung babae kalat ni, hindi ko nilagyan ng sound, baka makaka-copyright tayo. Yung alias dance daw move. Dami sumasayaw ng mga ganun, no? Mga sexy babae. No? Magkulab na tayo mga friend. Friend Shervin Sapeda, shout out. Uy, July 7 Alcantara, Christiansen, shout out sa inyo mga boss ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out ha. Number 1 si Friend Shervin, no? Magandang gabi po dyan sa inyo. Ginagabi ka po, Xerox. Yun nga eh. Danny Lopez, shout out. Wala na yan si Amy, tapos na ang karir niyan sa politika. Kahit kailan din, di na mananalo dyan. Baka hindi pumayag si Garcia. 3J Show po. Siya ang gumagawa ng paraan para madedo ang kanyang political career. Totoo, 3J Show ka ha. Prince Shervin ulit oh. Teka lang po, Sir Rox. Madam Babalina po Madam Babalina po ba tagapagtanggol po ng ano? Siya po ba sugod ni Satanom? Demonyum, tropang ligwakom ha? Danny Lopez Lenny kami, hindi kami BBM. Danny Lopez ulit No to Ivy Marcos, wag na natin pabalikin yan, di ba? Curveball, shout out Malalim ang buntong hininga para sa pagiging nonsense ni Amy. Kung si Pinocchio, pag nagsisinungaling humahaba ang ilong, si Amy naman, binitin mo pa. Danny Lopez ulit Talo ka na, Amy. Hindi na kami papayag na makabalik ka pa. Paano si Disgrasya? Danny Lopez ulit. Napakatanga mo, gaga. May ulo ni Danny, Estrella Mikua, shout out. Amy, kinahihiya ka na ng mga Ilocano. Jogiano, Amy, lukarit ka rin. Anong klase kang tao? Sobra ka nang wala kang katulad.
Wala talaga. Jokehano. Mga sira na yan. Bet ka. Bet ka ba ni Digong at todo taga ligtas ka ng mag-amang halimaw? Magagalit si Hanilit yan. Bong tupas, oh. Si Amy Marcos, desperado na rin. Totoo, Bong. Jokehano ulit, oh. No vote to Babalina, Amy Lacson Duterte. Kasawa ka na, Amy. Dapat tabasin na ang baba mo. Kupal ka. Galis Jokehano. Prince Shervin ulit, oh. Pastor John Lagon, shout out, Naku, parang awa mo na, Babalina. Babaylina. Sobra ng pag-aabuso sa paggaso sa kaban ng bayan. Ang pahiring-hiring mo na pinutukan ka ng 10 lintik na yawa ka. Ano bang napapala ng taong bayan sa walang tigil na kangangaw-ngaw mo? Nabwisit ka, ha? Wala. Panay pa-epal mo, Madam Baba. Pero sa kangkungan ka na rin pupulutin leche. Maitulo ni Tia Deli. Pinakamagandang gawin mo, humarap ka sa salamin. Tingnan mo kung papaano mo babawasan at aayusin ang baba mong sobrang tulis. Yan ang pinakamalaking problema mo at sakit mo sa ulo, sa buhay mo. Visit Kinam, may ulo, taga. Ang katipunera ng Cavite. Jokehano. Nakapanginig ka ng laman, Babang Amy, halimaw ka din, patay. Leo Preno Lanesa, shout out. Itim na saging. Anong itim na saging sinasabi mo? Tinatanong ko kung ano pinakain sa'yo ni Duterte. Itim na saging ba? Meron bang saging na itim? Elizabeth Iscareo, good evening, Sir Rox. Yan namang si Babali ng Amy. Akala mo matalino at totoo ang findings niya. Hoy, Babali na. Di kami tanga, nakagaya mo. At di kami gagaya. At hindi kami kagaya mong sip-sip sa mga Duterte at halatang may pinapaboran ang babalinang ito. Ang babalinang ito ang susunod na aarestuhin. At napakagunggong nito. Yang mga Duterte na yan ang gustong magpabagsak sa BBM administration na kapatid mo. Tumigil ka na nga, babalina ka. Alis dyan. Ang sarap sipain. Naitiulo ni Elizabeth, oh. Elizabeth ulit, oh. Napakabayas ng babaeng ito. Isipin mo, ipinagtatanggol ang mga halimaw. Hay, naku, babalina. Ayoko nang pakinggan ang mga sinasabi mo. Hay, kakasuka na ang boss nito. Nakaka-bad trip talaga. Talagang ganun. Wala kang magawa sa buhay yan, eh. Luciana Magbag, shout out. Ang tangi naman ni Amy, di ba yung mag-amang Duterte ang siyang unang nagplano ng pabagsakin si BBM. Si BBM ayan tuloy, imbis na si PBBM ang bumagsak, si Duterte ang bumagsak sa ICC. Totoo. Susunod pa yung anak niya. Elizabeth Iscareo ulit, oh. Si Rox, akala niya mananalo pa itong babalina na ito sa eleksyon. Dapat magkaisa ang mga may utak na Pinoy para huwag na muling maging senador ito. Ay, dapat nang isipin ng babalinang ito at doon na din siya sa Netherlands kasama niya si Digong. Ang sabi mo, Elizabeth Iscareo ka, ha? Dapat magkaisa ang mga may utak na Pinoy para huwag muling maging senador ito. Naku. Ang problema nga, Elizabeth, yung survey. Tsaka, isipin mo kung talagang may utak ang Pinoy. Paano nagiging number 1 si Bongo? Puta, ang klaseng katangahan yan. Hindi naman senador ng Pilipinas yan. Senador ni Digong yan. Ang tatanga naman ng butante talaga. Nakakainis. Malasakit. Malakupit. Anyway, malapit na rin gumalaw ang kaso niyan. Yung pinaso ni Senator Trillanes dyan, ha? Graft and corruption, ha? Atay kayo lahat ng mga Duterte kayo. Todas na kayo. Mistisang bangos, oh. Napakabayas niya si Amy. Mas pinagtatanggol niya yung kriminal na maraming pinapatay instead na maawa sa mga inosenteng tao na namatay dahil sa EJK.
bakit di mo na lang investigate yung mga nagawang krimen ni Digong para malaman mo ang katotohanan? O siguro talagang nabugbulag-bulagan ka dahil kampi ka sa mga Duterte. Mismo, Mestiza Bangos. Abo Terrio, shout out. You are absolutely right in all aspect of the matter. Oy, salamat Abo Terrio. Mestiza Bangos na naman. Since nung mayor pa si Digong, nag-start ang ICC sa investigasyon tungkol sa mga ginagawang niyang pagpatay. Kaya nga umalis si Digong sa ICC noong 2019 kasi alam niyang may kasalanan talaga siya. Si Trillanes ang nagsampa ng kaso sa ICC kasama na ang ibang biktima at testigo sa mga pinaggagawa ni Digong. May rape case din si Digong. ICC ang naglabas ng warrant na binigay sa Interpol para mahuli si Digong. May kaugnayan tayo sa Interpol kaya dapat lang na i-assist ng kapulisan natin ang paghuli kay Digong. Amy, ikaw na lang ang makipag-usap sa Interpol kung gusto mo. Natutulad ka na rin sa kay Sara na bobo. More power po tayo. Shout out na. Hoy, nagkaroon naman ako ng pagtatay ang tawag sa akin. Anak ang tawag ko eh. Meron na naman ako Mestiza Bangos, ha. David Alin Mendoza, shout out, ha. Good evening po, Good evening po, Karox. May nakapasok pala na tutertaning sa comment section ninyo. wala pa ata sa kota kaya naghahanap pa ng pwede nilang guluhin. Wag dito, DDS, doon ka pumunta sa channel ng mga kagaya mo na diehard DDS. Tungkol naman po kay Amy, haba na baba. Kahit magtutuwad pa siya na gitna ng EDSA ay walang papansin sa kanya. Nakakaawa naman si Amy. Tuluyan ng nabaliw. Parang nakakahawa talaga yung pagkatanga, no? Mundo Cheng, shout out, ha. Masyado nang makulit, babalina. Wala naman sa isay. Yung mga pinaglalaban mo, ba't hindi mo pa diretsuhin na nangangailangan ka ng boto pero wala kang makukuha pang boto dahil sa taglay mong kabobohan? Buksan mo utak mong bulok kung ano-ano ang mga pinagagawa ng mag-amang yan. Meron bang maganda-ganda ba yung mga pagpatay at mga pagnanakaw at ibinaon tayo sa utang at sa buhatan sa China? Ganon din si Sara, pagpatay din at mga pagnanakaw din. Amy, Amy, isa kang bobo at tanga, isa kang garbage o basura ng Senado. Yun nga. Mundo Cheng ulit, oh. Mga sira na lang ang makikinig pa sa mga walang kakwenta-kwentang hearing na ito habang ikaw ay isang tanga. Rodelia Felipe, oh. Maliwanag, Amy. Sayad, mga Duterte gustong pabagsakin si BBM. Tanga mo, kaaway niyan kaya dinala sa dahig. O, di ba? Andres Baltasar, shout out. Anong findings sinasabi ni Babalina, mga isa kang kalawang sa angkang Marcos, talo ka na, Babalina. Jab Alvaro, shout out. Tess, shout out. Karox, tama ako. Karox, tawa ako ng tawa sa'yo. Papatawa lang naman, Tess, ka na. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening, Karox. Karox, dapat maghanda na ang Mandaluyong Mental Hospital para dyan sa dalawa, Amy at Sara. God bless po. Tama. Sumagot si Ted, oh. Nakahanda na ang 2 kwarto. May nakalagay, welcome para sa dalawa. Wala talagang grabe ng sakit sa utak itong mga to. Erlinda Aquino, Kuya, si Puset ay malademonyo na, pati ba naman si Babalina naghahasik din ng lagim. God bless us, Kuya. God bless, Erlinda Aquino. Ted, sumagot si Ted, kaya nga itim sila eh. Reyna ng gabi ng lagim. Michael Edwin, shout out my friend Mike.
Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Ano ba yan? Halatang halata itong Amy Babalina. Ang pagka-DD shit. Pwe! Halata ba? Erlinda Aquino ulit oh. Kung bakit hindi na didisbar si Pusit sa nakakilabot na ugali niya, bakit si Gadon ang bilis na disbar? Talagang malakas ang mga dotay sa SC. God bless us, kuya. Sinabi mo pa. LDU, shout out. Desperate move leads to desperate loss. Senator Amy can no longer gain back the support of these people who support the president. O, diba? Tanga-tanga kasi tinaas na nga ni Bongbong yung kamay niya. Ano kaya pinakain sa inidigong mo, ha? Shirley Estera, shout out. Hi Manong Rox, amom. Di lang dyan sa Pinas nagkakagulo ang mga dutae supporters. Buong mundo siguro. Kasi yung nangyari dito sa Vancouver, siningitan na naman ng mga mautog, proud pa silang dinisplay ang pagkamautog nilang banner. Yan, kawawa mga nadali. Kung saan nagkalat at dikit-dikit mga dutail, laging may tigukan. Totoo yan, Shirley. Lynn Magno, shout out. Totoo yan, bawal ang mga tanga dito. Lynn Magno dito. Pare, dapat pagsabihan ng nanay nila, si Babalina, anak ng tinapa. Wala na, baka hindi na nga alam ni Melda Marcos na pigagawa nito si Haba na Baba eh. Kalat ni shout out ha. Rick Ignacio shout out. Sa totoo lang, hindi na dapat binibigyan ng pansin niyan si Amy Marcos. Hindi mananalo yan. Hindi natin alam kay Gracia, disgrasya. Sa atin lang, talo na si Baba. Totoo, dami tayo eh. Kalat niyo. Lahat, shout out sa lahat ng binulbul dyan. Mabuhay kayong lahat. You're the one, ha? Mundo Cheng, oh. Ha? Namamalato ako dahil panainom ko ng malamig. Ang init. Mundo Cheng, oy, Bongbong Amy, ha? Oy, Bobong Amy. At napakatangang senadora. Ano pa kaya ang dapat pang sirain sa mag-amang yan? Wala nang matagal ng mga sira ang mga yan at hindi lang yun. Maski ikaw matagal ka na rin sira at hindi kailangan man na wala ng pag-asa pang tumino. Nahawa na sa kabaliwan ng mga Duterte. Totoo yung mundo. Mundo ulit oh. Alam mo pare Sani, namayat na ako at nagka-insomnia sa kakaisip sa mga hinayupak na pamilyang Duterte. Paano nagkapuang sa gobyerno ang lahing mga baliw, ganid at sa anumang bagay at mga walang kahihiyan. Yun nga eh. Mahusay. Alam mo, pare Mundo, hindi ko akalain ano yan eh. Sa totoo lang. Tatagal sa pwesto yan. Pero magaling siya. Hinawakan niya agad ang mga military dahil yun ang military ang pag hindi mo binusog yan eh. Diba? O, ganun. Kita mo, ang alam niya ngayon, kaya niya pa rin pabalik na rin yung military. No, kala niya, kaya matapang yung gago, kala niya, yung mga binusog niya mga general, kayang mag-conduct ng people power. Nagkamali yung gago. O, ayun, doon siya bumagsak sa ICC. Diba? Chupista Bunao, shout out ha. Good morning po kuya at sa mga pamilya pong mahal at sa mga ka-warriors. Pagdating sa mga Duterte, bulag at pipibingi. Okay, kahit high school or elementary ay naiintindihan naman ang nangyari kung bakit inaresto yung Panginoon mong ewan. Tumigil ka na nga, lalong sumasakit ang ulo ko sa'yo. Chupista ulit oh. Naku Amy, di ka naman tanga, nagtatanga-tangahan ka lang. Bakit ba pinipilit mong sumama sa kasamaan kaysa sa kabutihan? Anong meron sa Duterte at Duterte? Anak ka ba ng anak ka ba niya o isa ka rin sa mga common law wife o gusto mo lang gumanti sa FL Lisa, matalinong
Ewan ka. Totoo yan, chupista. Chupista ulit, oh. Hala, kung ganon, mananalo si Kibaliw. Di naman papanaluin ng ating Panginoon Diyos nating lahat. Si disgrasya ang magpapanalo sa kanya, at pag nangyari, yaring manalo nang dahil sa dayaan, lalo nang wala ng kredibilidad ang Senado. Sinabi mo pa. Pag sinabi ko nga, kung sakasakaling mangyayari at mahohokus-pokus na naman to, at ilulusot si Kibulog, ang sasabihin lang ni Kibulog, nakakita nyo na? Maski wala akong sa survey. Ha? Sabi ko sa inyo, ako ang appointed sa Satanas eh. Carlito Kanilang, shout out. Sir, kakarumi, pakinggan. Pahayag ni Super Baba. Yun nga. Geo Saldi Nicolen, shout out. The Desperate Aimee. 3J Siopo. So, Sir Rox, ano daw findings ni Aimee? Pakunwari pa yung Aimee na yan. Alam naman niya, ang kapatid niyang presidente ang may utos. Pwede bang hindi umutos? Pwede bang hindi utos ni BBM yan? Ang tanong dyan kay Aimee, now you know what are you gonna do? Meron ka bang contingency plan? Kaya mo bang ipa-impeach kapatid mo? Papahiring ka pa dyan ng pahiring, hindi mo naman kayang ipa-impeach si BBM. Yun nga eh. Wala yan. Paik-ek lang yan. Sabi nga ni kabit. DJ pala to. Ngayon, may findings ka na. Aimee, ano ngayon? Anong batas ba ang iniisip mo para ipasa sa Senado? Wala. Zero bokya. Ikaw naman manang Aimee, mabuti pa dalawin mo na si Digong sa ICC. Hindi mo man lang nadalaw kahit minsan. Paano mo makipakita kay Digong ang pagmamahal mo sa kanya? Wala to, kinakahiya na ng mga pamangkin niya to. Si Aimee, baka maski yung anak niya, pinakahiya to eh. 3J show pa ito. Ayan mo lang si Rox. Magdadaldal yan sa babaeng yan. Total, sour grapes na lang yan, Aimee na yan. Wala na siyang magagawa. Magsisirko man siya dyan, nasa ICC na po si Digong. At hindi na po makakabalik sa kanyang piling unless may panalo ni Koopman ang kaso. Paano mananalo? Kupal man yan. Bernadette Aligarbe, shout out. Hayaan natin si Aimee, sir. Dapat di na siya makialam pa sa pagdarakip kay Digong. Di ba? Bernadette ulit to. Bakit nakialam pa si Aimee dyan? Ewan ko ba dyan? Bernadette ulit to. Di ko gusto pakinggan. Mga tinura ni Aimee, alam naman daw ng ICC noong 2017 pa ni Trillanes. Diba? Federico Mandaco. Expected naman na gano'n ang gagawin nilang resulta. Kung pakakasuhan niya sina Rimulya, ay nasa kanya yon. Siguro, kaya gano'n siya dahil ang ombudsman pa ay si Martires na tao ni Duterte, at itong si Guevara na Solicitor Secretary ay tao din ng Duterte. Baka hindi uli sila mapagtanggol gaya ng dati. Kaya itong si PBBM dapat dagdagan pa ang tapang. Totoo. Dapat na sinibak na yung Guevara na yan eh. TJ show pala to. Naman si Harry Roque, Sir Rox, bigla na rin ang kanyang kalayaan na maaresto rin ng Interpol non-available ang kaso. At malamang sa alamang na hindi na-approve ang kanyang asylum sa Netherlands. Matapos niyang i-ban mouth ang Netherlands. Totoo yan. Yung Celes naman, na kasama ni Badoy, ayun, at nagtatago sa Canada at humihingi rin ng asylum. Ha? At malamang sa bagoong alamang, di rin yan tatanggapin sa Canada. Ang tatapang nila sa Senado, bakit nagtatago sila? Totoo yan.
Kalatni, sumagot si Kalatni. Oh. Kay 3J Show po. Ikaw naman, shy. Ikaw naman, shy lang ang mga yan, kaya sila nagtatago. Kaya intindihin mo na lang ang mga yan. Shy bot, Kalatni. Baka akapal ang mukha. Ha? 3J Show po nito. Sir Rox, sa lahat ng mga speech ni Sara, Sir Rox, ni wala ka man lang naririnig na plataforma niya kung ano ba ang magandang balak niya kung sakaling manalo ang mga kandidato niya. Sa mga speeches niya, puro mura, fake news, jokes, walang kasense, walang laman ang mga speech niya, kundi manakot ng tao. At mga audience naman yon, tawanan ng tawanan. Sira ulo mo yun. Susan de la Cruz, oh. Good day, Karo, sa mga ka-Warriors. BP Lenny supporter din po kami. At talagang mapapansin natin, BP Lenny supporters are level-headed at madaling makaunawa. Sinabi mo pa, Susan. Kalat niyo. Ayoko naman, basta kay Sweetheart Lenny tayo. Siya lang ang wala ng iba. Daming sweetheart talaga ni Kalat niyo. Susan de la Cruz niyo. Pero dahil si BBM na ang nakaupong Pangulo, we give him respect and support. Sinabi mo pa. Susan de la Cruz ulit. Di na po ako nakikinig at nanonood sa mga post ng DDS, Sara at Amy. Walang sense at paulit-ulit lang. Mga pagmumura at kabasusan, nakakahiya tayo sa buong mundo. Damay lahat Pilipino. Sinabi mo pa, Susan. Kalati sumagot, tama ka dyan. Pati ako na nahimik dito ay nadamay pa. Iba na lang ang panoorin at pakinggan natin. Mabuti pa. Patay tayo dyan. Kalat ni ulit, oh. Good morning, Kasani. Labatibahin mo na yan ng patuwad. Si Manang binulbul, Kasani. Nang mahimasmasan na ang ungas na binulbul na yan. Hala, labatibahin mo na. God bless your family. God bless Kalat niya. Malabatiban ba yan ang gaganin? Laki ng bunga nga yan. Shout out, Miss Lope Magno. Be well, regards. Si ano yan, friend? Si si anak SP Magno yun, eh. Oh. Diyan di Mango, my friend, shout out, ha. Sabi ni Ted, sabi ni Roqueta, hindi daw siya fugitive. Kung ayaw mo ng fugitive, diis ka po para walang problema. Totoo yan. Ted ulit, oh. Yung findings ni Amy, matagal nang nilumot sa tabi. Bumagsak na siyang lahat sa survey. Ngayon na lang niya nalaman. Totoo. Tatanga lang yan. 3J Show ulit, oh. Sir Rox, nasabi ni Sara na kaya niyang makipag-away sa kanal kasi unang-una kasing amoy ng kanal ang bibig niya. Kaya sanay na sanay siya sa away kanal. Well, pinauso ni Digong ang pagiging asal kanal at walang habas na pagmumura. Ginawa niyang norm ng mga tao ang ganyan. Kaya ngayon, hirap ang BBM administration para ibalik ang normalcy sa Pilipinas. Ibalik ang GMRC. Primo, si Sara, dalhin mo sa psychologist, mental illness, dalhin sa albularyo, sinapian ng maligno, dalhin sa pare, exorcism, dalhin sa mekaniko, kulang sa tornilyo, dalhin na yan sa ICC, congrats, diba? Ano ba? Primo ulit, oh. Halos pumasok si Sara sa lowest form of animals. Alam kaya niya itong maaring hindi dahil kung alam niya, nasagot niya na mga tanong ng mga kongresista at iba pa. Totoo yan. Baliw na, eh. Danner 8761. Putragis, ngak-ngak na ang babalinang yan. Politika daw, siya itong namumulitika. Nakakasuka na ang katrayduran niya sa kapatid niya, sir. Totoo yan, Dani, ha.
Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal. Marami ho tayong aabangan. Malapit na ho. Lahat ho ng comics na ating pinagkukwentuhan ngayon. Buhay ng mga Duterte. Mukhang malapit na ho ang diin ng istorya nitong mga to. No? Pero sigurado, bago matapos ang administrasyon ni Bongbong Marcos, mabubura niya itong mga hayop na ito, sa totoo lang. Di ba? Ayan, sinumula si Pulong. Pag naaresto si Pulong ng buhay, lalabas ang sinasabi ni Senator Trillanes na tattoo niya sa likod na ayaw niyang ipakita. Dahil yun ang magpapatunay na siya ay miyembro ng isang triad. God bless. Hanggang bukas pa muli. Dasal.